Hello guys! Welcome back sa ating channel. So mag-iingay na naman tayo sa ating channel. So welcome sa panibago nating series na pinamagatang DIY series. Ang DIY series mga idols, ito yung mga tutorials na makikita natin sa social media na pwede natin gayahin gawin sa bahay, na pwedeng pang negosyo o pang personal na gamit sa bahay. Ang layunin ng ating video mga idol is para makatulong sa ating mga viewers na kung sakaling mapadpad man dito sa ating channel ay mabigyan natin sila ng konting kaalaman. So sana suportahan nyo rin at mag-subscribe sa ating munting channel para patuloy pa kami makapagbigay ng mga ganitong mga content na informative na content. Okay? So for today's video mga idol is gagawa tayo ng Pinoy pulburon na lutong bahay lang na pulburon. So okay, so na pwede natin itong pang negosyo, pang snacks. So let's start. So umpisahan natin sa mga gamit. So ipapakita ko sa inyo ang mga pwede natin gagamitin. So although marami nang gumagawa nito sa social media, sa YouTube, mga tutorials nila. So gagawa din natin ang sarili nating version. Okay? So for the first time, gagawa tayo ng Pinoy pulburon. So ayan mga idol. So ito na yung harina na gagamitin natin. So ang harinang ito mga idol is baking flour kasi mas pino siya compare daw sa sa mga natural na flour. So next is ito yung ating milk. So 2 cups of milk ito kasi itong natin is lang 1/2 kilo ng harina. Sunod is meron tayong yung molder natin at saka meron din tayong butter. Tapos meron tayong pangbalot. Tapos sugar. So itong gagamitin natin na sugar mga idol is ito yung hindi masyadong mapula. Pero ini sugar naman pwede. Pwede daw yung mga white sugar. Okay? So next naman, nagagamitin natin is itong pantakal at saka itong hasaan natin kasi need to para sa flour natin kasi may mga kasi sa flour may mga buo-buo kasi. So next na gagamitin natin is itong kawali. So yan lahat yung mga gagamitin natin mga lods. So ayan mga idol, isasalang na natin itong kawali natin dito sa ating dirty kitchen. O yan, dirty kitchen talaga siya, napaka-dirty. Charot. Okay. So apoyan na natin. So ang apoy daw nito mga idol is hindi masyadong malakas, yung tamang-tama lang para hindi masunog yung harina. Okay. So, ensure din natin mga idol na wala ng tubig-tubig dun sa sa kawali para hindi didikit yung harina. So, next is isasalang na natin tong harina. Pero bago natin isasalang tong harina dyan sa kawali is isasala muna natin para magiging pino siya. Walang buo-buo na matitira. Yan, mga lord, sasain na natin para magiging pino talaga siya. Ayan. Siya ang ganda ng ang pino na niya pag nahasa na siya. Yan, continue nating hasain hanggang sa matapos. Ingay ng mga anak ko doon, nag-aantay maluto ng pulburon. Yan. So ayan mga idol. Patapos na siya. Yan, dami talaga yung mga buo-buo mga idol. Yan. Okay, tapos na. So, hahaluin lang daw to, nang hahaluin hanggang sa magiging golden brown siya. Yan, medyo matagal-tagal itong process na to. Okay. Haluin lang natin yung haluin. Ayan mga lods, luto na to. Nag-golden brown na siya. So, correction nga pala, itong flour na to is cake flour pala to siya. Kaya siya pinag-pino cake flour. Hindi siya baking flour. Kasi yung baking flour, hindi naman yung ordinary harina. So, cake flour to, yung mga ginagawang cake na harina para mas pino. So luto na to siya. So papatayin na natin. Kaya na natin yung heat nito makapagluto sa milk. So yan, lalagay natin yung milk. Ayan. So yung 2 cups na milk, ini milk, pwede naman yung pwede nyo siyang ilagay dito. Ini powdered milk. Powdered milk, pwede nyo siya ilagay dito. So ayan. Haluin na natin hanggang sa maluto. Sorry, parang nabibigit siya. Sa heat nito, maluluto yung natin, yung milk. Medyo sabay tayo ng konti. Medyo dikit siya sa kalan. Pasensyahan nyo na, first time natin gagawa ng ganito. Ayan. Yan, ingay yung nasa likod. Ayan, yan yung milk. Ayan, ganda ng texture niya mga lods. Pinong-pino talaga siya. So
maganda talaga gamitin. So tamang-tama yung mga nakikita natin sa ano, sa mga tutorials na maganda gamitin talaga tong cake flour para sa pulburon, para mas pinong-pino. Lalagyan natin yung sugar. So okay na to. So ayan yung sugar natin mga lods. So 1 and 1/2 cup. So isa't kalahating sugar yung ilalagay natin. Ayan mga lods. So isa't kalahating cup ng sugar. Ayan, haluin lang natin para mahalo lahat. So, haluin lang natin muna para mahalo yung sugar, milk at harina. Ganda ng ano, ganda ng texture talaga niya. Medyo maluluto to sa heat nito. Sa init ng harina, maluluto tong milk at saka yung sugar. Para hindi naman siya maglalasang ano talaga, hilaw. Okay mga idol, ilalagay na natin yung butter. Silain na natin. Yan. Tira konti. Yan, tapon pa. Yan. So, haluin lang natin mabuti para pantay-pantay yung ano niya, yung butter. So, haluin lang natin ng maigi mga idol para mahalo yung butter sa ano, sa pulburon. Ang bango niya mga idol, napakabango niya. Maamoy mo talaga yung ano niya, amoy yung bango. Yan. Ang ganda niya tingnan mga lods. Ayan. Okay, dali. Kamayan ko na lang siguro ito. Mag-ano ko ng gloves. Dali. Kasi parang mahirap pag ganito lang eh. Hindi mo siya mahalo lahat. Okay, dali. So ayun mga idol, nahalo na natin yung pulburo natin. So ready na to. So kanina, ang hirap niyang haluin talaga. Pag ano. Mas okay siya pag kinakamay. Kasi mahalo mo siya ng maigi. Pero hindi ko lang pinakita kanina baka yung iba nanonood. Medyo maselan. Ayan. Pero mas okay siya kakamayin, gagamit lang kayo ng gloves. So ito, para naman to sa ano namin, pang kainan dito sa bahay. Kinakamay ko lang siya kanina. So ang hirap talaga niyang haluin pag hindi mo siya kakamayin. Mas mahalo mo siya ng maigi pag kinakamay mo siya. So ayan, ang ganda ng texture niya. So titikman natin ito mamaya. So pagkatapos nito, tapos itong haluin, itatabi muna natin to, palalamigin muna natin kasi madali daw mapanis pag binabalot mo siya na mainit pa. Kasi magmo-moist siya sa ano eh. Magmumis siya sa plastic na pambalot niya. Ayan mga idol, ano lang natin kasi may mga ano kasi talaga siya eh, may mga buo-buo. So ensure natin na ano, madudurog sila lahat bago natin siya balutin. So, transfer na natin dun sa kabila para standby na muna siya. Ayan. Ayan lang. Kung sure na tayo wala na talaga siyang buo-buo, transfer na natin. Ayan, para mas pino talaga siya. Yan mga idol, so tapos na ang ating pulburon. So nalagay na siya sa lalagyan. So kung makikita nyo, grabe ang pinong-pino talaga niya mga lods. So, yan. So itabi muna natin to. Mamaya, palabingin muna natin para tikman natin mamaya. Okay? Let's go, takpan muna natin. Yan, di lang natin isarado para maka-ano siya, malamig ba? Lumamig siya. Okay? Ayan mga idol, ready na ang ating Pinoy pulburon. So ayan, imumold na natin siya gamit itong molder ito. So ayan. So ayan, ito try na natin. So first time natin itong gumawa ng pulburon talaga. Ayan. Try na natin sa molder. Ayan. Ooh. Bumot talaga siya. Ooh. Diba? Pulburon. Yan mga idol, titikman na natin yung nagawa natin pulburon. Ayan. So ito na siya, yung namomold na natin. So medyo kinapos tayo sa plastic yung pagkahiwa ko. So ngayon titikman na natin kung masarap ba talaga siya. Yan. Yan. So ayan. So pinong-pino talaga siya yung pulburon. Kung makikita mo, yung grano talaga niya pinong-pino. Yan, susom natin. Yan. Ang ganda talaga niya. Yan. Sarap. Sarap talaga niya. Malalasan mo yung gatas. Saka yung ano, yung lutong-luto na harina. Tapos pinong-pino yung textures niya. Ang sarap. Sarap talaga mga idol, promise. So swak na swak to sa mga gustong mag-start ng negosyo na maliit lang ang puhunan. Dali, tikim. Dali oh. Smooth talaga yung texture na. Dali, pakita sa camera. Yan, lumabit yung isa kong anak.
Tikim daw siya. Lami. Lami. Oh, lami gatas. Ibaligyan yan mo. Oh, baligyan mo ha. Oh, unsad ka. Kinain lahat. Sige, sige. Tiwasan sa nila to. Okay na. Okay na ha, lami. Oh. Napadaghan ka rin. Yan. Ang sarap talaga niya mga idol. Yung texture niya, pinong-pino talaga siya. Tapos ma-feel mo yung ano, gatas. Yung lasang gatas talaga niya. So napakasarap niya sa first time natin. So medyo hindi siya madali. Kasi yung pagluluto pa lang ng harina, it takes mga almost hour. Yung pagluluto sa harina, medyo natakot ko kanina kasi medyo dumikit yung harina sa puwet ng ano, yung kalan. So yan, so perfect naman yung nagawa natin mga lods. Ang ganda talaga ng resulta. So tamang-tama yung color ng original na pulburon. So maganda din to kung lagyan yung mga flavors, chocolate, so iba't ibang mga flavor na gusto nyong ilagay. Yan. Ang sarap talaga mga lods. Yan mga idol. So kung nagustuhan niyo yung video na to mga lods, bigyan nyo naman ng thumbs up. At i-share nyo naman sa mga friends niyo kung makilala nyo kung nagustuhan nyo itong video na to. Itong tutorial na to. So please support sa series na to. Itong DIY series natin. Para naman mag-ingay na naman tayo sa YouTube natin. So ayan mga idol, ito na po yung ating Pinoy DIY pulburon. So ito na po yung nagagawa sa kalahating kilo na cake flour. Na nagagawa sa isang kalahating kilo na pulburon is nasa 30 pieces na ganito. So ang bintahan nito dito sa amin, isang ganito, isang pulburon is nasa 7 pesos. So yan, 30 pieces times 7. So pwede kang kumita ng 210 sa isang kalahating kilo mga idol. Gusto kayong bumili ng pulburon mga idol kasi itong ginagawa natin ngayon is DIY for the sake lang sa video natin na DIY videos natin. So gusto kayong bumili ng ganitong pulburon, meron tayong binibenta sa online shop, sa TikTok shop, meron tayong lupa langit pulburon na nasa pulburon in a jar na siya. So maganda ito, masarap talaga. Meron mga iba't ibang flavor. So ayan mga idol. So napakaganda ng pulburon na yon. So order na kayo. Yung link sa pulburon in a jar mga idol is nasa baba lang. So pindutin nyo lang yun. Direct kayo doon sa aking TikTok shop account. Okay? So yan mga idol. Thank you sa pagpanood and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming channel mga idol.